Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's video, guys, ay tatali ako si Jeepa. Para naman maayos ang ayang buhok kasi gulong-gulo na sa buhay. Ayan, binibihisan ko siya. Ay, oo nga pala, guys. Natanggap ko na yung aking tripod na in-order ko sa Shopee. Ayan. Hindi po ito siya sponsor, ha. Sabay ganun. Yan lang, ito na in-order ko. Mura lang siya kasi nag-sale yung, tapos free shipping. So, ayun, meron na tayong tripod. Di na ako mahihirapan maghawak sa cellphone. Meron ng stand. Malagyan ng aking cellphone. So, ayun. After nito, talian ko siya. Punta kami doon sa likod. Ayusin namin yung mga bao. Ilalagay namin doon sa malapit sa butas. Kasi bukas, mag-uling kami. Iuling namin yung bao. Sayang din kasi yun eh. Pera din yun. Kaya may magbili raw. Di ko alam kung magkano isang sako yun, guys. Talian ko muna to siya. Para hindi magulo yung kanyang buhok. Di ko kasi siya pinaliguan. Punasan ko lang siya. Kaya may sakit. Talikod ka, be. Saan yung suklay? Kunin mo yung suklay. Suklay! Doon ang tali niya. Nabinili ko rin sa Shopee. Dalawa tong ganito. Yung isa doon sa taas. Tapos, pinaghalo-halo ko na siya. Yung Rio. At saka yung ganitong tali. Yung malambot lang. Yan. Hindi masakit sa buhok. So, ayun. Nag-expect talaga ako sa tripod na to. Akala ko ganun talaga kataas. Asing mataas talaga sa akin. Pero okay na yan. Sakto lang naman yan eh. Pang vlog-vlog lang. Marami pang gamitan na ako. At di na ako mahirapan. Diba? Harap tayo dito. Harap tayo sa kanila. Sobrang gulo ng buhok ni Jeff Alam nyo, yung 3 taon pa lang siya, yung nasa tindahan pa lang kami doon sa kabila, may tindahan pa kami. Sobrang haba ng buhok nito, tapos nung nagkasakit siya, ayun, nagbuhol-buhol yung buhok niya kasi kakakahiga sa unan, hindi na nasusuklayan. Tapos ayun, nasayang lang kasi pinutulan namin, ang haba na din yun siya. Yun nga lang, hindi na talaga masuklay, hindi na madala sa suklay, kahit paliguan, damihan ng shampoo. Hindi na talaga siya madala sa suklay kasi nagbuhol-buhol na. Nung nagkasakit siya noon, kasi binawasan namin. Ganda-ganda pa naman ng buhok noon. Simula nung pinanganak ko siya, kulot talaga yung buhok niya sa baba, yung dito banda. Kulot talaga siya. Ngayon, ayan, pantay na. Ngayon, mahaba na rin yung buhok niya. Alhamdulillah, naghaba na din. Pag nag-school to siya, madali na rin siya talian. Diba? Nakita mo sa kanila buhok mo, talikod ka. Nakita mo. Sige, taas ka pa kunti. Sige, ganyan pa. O, kita niyo yung buhok niya, guys. Yan, mahaba na. Hanggang sa ano niya na, dito na banda. Dito. Yan, dyan na yung buhok niya. Talikod, harap ko na sa kanila. Mag-5 taon na po ito siya sa March. Ano po ngayon? February. O, ilang linggo na lang. Mag-5 taon na din siya. At mag-aaral na ito. Ngayong pasukan, mag-enroll na rin siya dito. Hello! Talaga yung gusto ko, yung mahaba yung buhok niya. Kasi marami ako pwedeng igawin sa buhok niya. Pwedeng talian na kung ano-ano, sa lapid, ganyan. So ngayon, igagawin ko sa kanya na pagtali. Madilim talaga dito sa loob. Pasensya na kayo. Anayin ko to siya. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang ano siya, yung 2 tali. Tapos nakaganyan. Tingin sa taas. Asa yung tali? Bigay mo sa akin Ayan, hawakan mo. Ganyan ka muna. Yung tipong mag-ano lang kami ng bao. Kailangan pa siyang talian kasi nga, ay, huwag mo muna, ganunin, kaya ginaano ko, be. Eh, magulo kasi yung buhok. Straight lang, ulo, para hindi malikot. Para hindi magalaw-galaw. I mean, para hindi magtabingi, pantay siya. Tali. Ilan ang buko? Okay na. Ganyan, yung buhok. Dito siya natulog. Pinapatulog. Ayaw matulog. Hindi ko alam sa bata na to. Kahapon nagpasya siya doon kay Bibi Iyang niya. Anak ni Kevin. Sakit si Bibi Iyang kahapon. Nagatubo ang kanyang ngipin. Sinisinat-sinat. Ganyan, mama, ganyan lang. Steady lang. Huwag mong galawin yung ulo mo. Iko?
Pakita mo talikod ka muna. Wow. Sige, gayin mo katawan mo. Yan. Same ang kanyang tali sa kanyang damit. Harap sa kanila. Wow. Ay, Ska! Hindi ka nakikita. Maggaya mo talaga yung katawan mo. Ganyan. Para makita ka. Hirap na hirap siya kasi nga bababaan natin. Oh. Wow. Tara. Tara na. Bye. So, yun guys. Tara. Maghakot na tayo ng No. ano try pagdamin. Try mo kung siya pa to. Try ni Jeff ako kasi pa to sa kanyang gumero. Baby pa siya to eh. Baby pa rin yan, di ba? Hey, tayo lalapit sa kanila. I'm Jeffa, and I'm 4 years old. Iya siya. Tayo ka daw, tayo ka. Titimplahin namin ito. Itong Hansel at saka itong gatas. Lagay namin dito sa baso. Bago nyo ilagay dito sa baso, gato-gato yung na. Pero amat-amat lang para hindi talaga as in madurog. Yung katamtaman lang, madurog lang siya ng konti. Pabubuksan natin. Natin dito sa baso. Buhos natin yan. Pagkatapos, yan, kita nyo. Yan. Lagyan natin itong gatas. Ubus mo na. Yes, ubusin na natin para masarap. Mas marami, mas masarap, diba? Yan. Ubus lang. Kunti lang. Pwede lang kunti para hindi masyadong matamis, diba? Matira pa. Lagyan natin ng, pag nakukulangan kayo sa tamis, pwede naman kayo maglagay ng kunting asukal. Kunting asukal. Para di kayo ma-diabetes. Diabetes. Tapos, meron ako ditong tubig. Pwede naman kung anong gusto nyong tubig, yung mainit o malamig. Sa akin, malamig. Kasi madudurog din siya. Malambot din kasi yung Hansel. So, lagyan natin ng tubig. Konti lang. Yung pwede lang siya matunaw ng yung mga gatas. Ayan. Ito lang. Ayan siya. Ayan na. Binasa ko na siya ng tubig. Anuhin natin. Haluin natin. Tingnan natin kung tunaw pa. Or maglambot siya. No? Kung gusto nyo, pwede nyo naman durug-durugin ganyan. Kung gusto nyo, kung ayaw naman yung may bubuo. Pwede din yung ganito na lang. Tagtagal natin ng tubig. Konti. Kasi na lang natin yung gatas. Kasi parang nabibitin ako sa gatas eh. Konti na lang din yung gatas na to. Sa nyo, yung bata pa ako, naalala ko pa dun pa ako sa auntie ko dati. Yung pinapapak ko talaga na paborito ko talaga dati hanggang ngayon, yung Milo. So ayun na guys, dinagdagan ko na ng gatas. Lagyan pa natin ng konting tubig kay ano siya, dry. Kailangan ng konti. Ito yung gusto namin guys. So yung ganyan, yung namumuo-muo talaga siya. Yan. Sobrang sarap niyan. May nalaglag. Sayang pa yun. Wala pang 5 minutes. Sarap. Ayan guys. So yun, tikman na natin. Natikman na pala ni Jeff at natikman ko na din yung nalaglag. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Ayan, sobrang sarap po. Namumuo-muo talaga siya. Oh. Sa inyo. Oh. Ay, ayan ba? Oh. Wow. Hansel at saka gatas. Lagyan nyo lang ng konting tubig, mainit o malamig, at saka konting asukal. Na! Ayan guys. Sobrang sarap talaga. Ito talaga yung gusto namin ni Jeppa. Papakina na pag wala kaming makain. Hindi pa ko kain. Pero na kapag may gatas at saka kapag wala kaming makain, tapos pag may Hansel o gatas dyan, ito lang yung kinakain namin, pang merienda namin. Yung gatas, saka yung Hansel. Ito yung pinagtatalunan namin ng Jeppa. Papa niya, yung mahilig ganito. Kami lang dalawa. Magmano siya sa akin. Pero yung pinakagusto talaga, Milo. Papakin. Hop. Hansel and Birch Tree. Baka naman. Bye guys. Gusto na lang namin to at magpunta na kami sa likod para maghakot ng mga tao. Bye-bye.
Hi guys! Kumusta kayo? So ayun, nandito na naman ako. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ako sa salang ng sinaing. Mamaya pag luto na yan, magluto tayo ng ulam. Pagkatapos, pauling na naman. So ayun guys, pasensya na kayo kung mauling yung ating kaldero. Kasi ganoon talaga pag gato yung ginagamit. Wala pa kasi kaming uling, hindi pa kami nakapag-uling. Tignan natin kung luto na. So, ayun. Luto na siya. Malapit na mga luto. Tapos, lutuin na natin yung ulam. Yan. Yun yung mga nakuha ni Ina nakaraan. Tsaka yung sa akin. Yung mga lurang. Tapos, ito yung mga kahoy yan. Ayan. Mga panggatong namin. Mamaya gagawa rin kami ng uling. Ay, baka masunog yung sinayin ko bukas ako. Ay, okay. Ay, init. So, ayan. Kita ko sa inyo yung uling sa likuran. Mamaya mag-uling din kami. Kita ko sa inyo. Yan. Ulingin din namin ito mamaya. Yan. Tapos meron pa dito. Ito. Tapos, lagay namin dito sa tabi ng butas ng ulingan, paanoin pa laliman pa namin. Yan, dyan kami mag-auling, palaliman pa yan para magkasya lahat ng baon ng nyog, para isang isang apoy lang natin. So, ayun. Magluto na tayo ng ulam. Makakain na. Punta kami dun mamaya. Kaya sa libingan ni Bibi, magalinis kami. Hindi kami nasama ni Ina kasi katulog pa kami kanina. So, tingnan natin yung kanin kung luto na. Ay, pakita ko sa inyo guys yung yung beef loaf. Kung paano siya buksan. Ayun, dalawa nanonood. Si Nika at si Jeffa. So, ayun. Pakita ko sa inyo kung paano kung magbukas ng beef loaf. Ulam namin, beef loaf tsaka itlog. So, ayan. Ayan, bingo ulam namin at tsaka isang itlog. Itong itlog, piprituhin ko lang to. Lagyan ko lang ng sibuyas at tsaka kamatis. Pagkatapos ito, piprituhin ko. So, ayan, pakita ko sa inyo kung paano ako magbukas. Dati, no high school pa ako, sobrang hirapan talaga ako magbukas ng dilata na to. Yung as in, nilalagay ko pa sa apoy para lang maglabas yung laman nito. Pero, meron din akong tips kung para madalian kayo kung paano buksan. Pero depende na rin to kung gusto nyo yung way para hindi kayo mahirapan magbukas. Yung iba, di ko alam kung alam na din nila ito. Pero sa mga hindi pa nakakalam, panoorin nyo kung paano buksan yung dilata na to. Tara, buksan natin. So, ayan. Una-una, kailangan nyo ng chopping board. Tapos, isang kutsilyo na hindi kayo mahirapan magbukas dito. At saka isang kutsilyo na pang-slice ninyo. So, ayan. Una-una, itong sa taas, buksan muna natin. Dito, tanggalin muna natin itong chopping board. Ayan. Buksan muna natin ganyan. Tapos, buksan natin ng konti. Sa mga bata dyan na hindi pa marunong at huwag mo lang gumamit ng kutsilyo, magpaturo kayo sa inyong mga ate, kuya o mga mama at papa niya para hindi kayo masugatan. So, ayan, buksan natin ito. Kailang bago sa kabila. Huwag natin buksan lahat. Magtira muna tayo ng space na pwedeng buksan mamaya. Ayan. Okay na yung dalawa na yan. Ganyan. Tapos, ibaliktad natin. Okay lang yan siya. Tapos, ito, bubuksan natin to lahat. Ay, nagtringan na yung aking kutsilyo. So, ayan. Tandaan natin buksan para mabuksan lahat. Kapag nahirapan kayo na buksan, dagdagan nyo ulit ng ganyang butas. Ayan. Tapos, kabila naman. Ito. Hirap na. Yan. Hawakan natin dito para tanggal talaga siya. Ayan na. Tapos, na okay na itong ganyang laki. Dito na naman sa kabila. Urong lang natin ito. Ganyan. Hindi siya mag-unat. Gawin din natin ganito dito sa kabila. Parang sa ayun. Tapos ko na buksan dito. Ayan. Tapos sa kabila na naman. Huwag muna natin itong tanggalin. Diyan lang na muna para hindi madumihan. Tapos baliktad natin. Ayan. Tapos buksan na natin itong natira kanina. Buksan natin. At nabuksan ko lahat.
dito. Ayan. Tapos, baka tayo may sugatan. Dito sa kabila, yung natira, tanggalin din natin. Ayan, natanggal na. Pagkatapos, ito, natanggal natin yung takip ng dilata. Ilagay natin dito. Pagkatapos, nalagay na natin yung takip ng dilata dito. Ipaano natin, tanggalin natin itong isang takip. Yan. Tanggalin na natin ito, hindi natin ito kailangan. Ayan, sa tabi. Pagkatapos, ayan na siya. Itabi natin itong maliliit na dilata na hindi nasama para maglabas agad yung biplop. Pagkatapos, itong takip na to, nandito na sa loob, nalagay na natin. Ano natin ito siya, ipupush natin para maglabas. Ayan, tapos ganyan. Ayan, o, yan o, nakikita nyo. Yan, palabas na siya. Diba ganun lang kadali? O. Pero may natitirang laman ng biplop sa loob ng dilata kasi hindi siya nasasama lahat. Pwede rin dalawang kamay. Yan, para maglabas siya. Tulak natin para lumabas lahat ng laman ng beef float. Ayan na siya. O, diba? Hindi ka na mahirapan. Ganyan lang. Ayan na siya, buong buo. Tapos mahirap kapag ipapatong mo sa apoy, tapos bigla malaglag doon sa apoy. Sayang din yung ulam. Tapos ayan na, yung takip, andun na sa loob. Ayan, merong mga konting laman na natira. Tanggalin natin yung takip. Para mukha natin yung iba, sayang din. Kunin natin. Ayan, malinis na. Kinuha na natin yung laman ng dilata. Yan, tapon na natin to. Diba? Ganun lang kadali. Tanggalin nyo lang dito, bago dito sa kabila, bago ipupush nyo na para maglabas itong beef loaf. Ayan na siya guys, buo na siya. Tapon na din natin to, baka may makasugat pa. May yung mga bata mangyalam ng mga ganito, itapon natin sa malayo para hindi sila masugatan. So, ayun. Slice na natin para maprito na natin kasi wala na akong apoy. Mahirap magpa-apoy. Yan. Para makakain na tayo at makano na tayo ng uling. Maglagay tayo ng bao doon. Lagay natin doon yung ayan, i-slice na natin itong beef float. Depende sa inyo kung gusto nyo yung makapal na slice or manipis. Sa akin ganito lang, sakto lang. Kailangan yung pa-slice nyo, matalas din yung kutsilyo para maganda yung pag-slice. Hindi siya magkalat-kalat o masira. Kailangan buo lang siya para maganda i-prito. Ayan. Okay lang yan. At least buo pa din. Nung dati, nagaganito ako. Nag-slice ako ng beef loaf. Si Jepa, kinakain niya yan. Hilaw pa. Hindi siya makahintay. Nasasarapan siya sa beef loaf. Maalat ba tong beef loaf, guys? Hindi ko alam kung bakit maalat. Itong isang beef loaf. Yung isang beef loaf naman, hindi gaano. Hindi ko alam anong beef loaf yun. Nakalimutan ko na. Ah, sira na. Okay lang yan. Pwede pa yan iulam. Prituhin. Kuha tayo ng plato para dito natin ilagay. Yan, dito natin ilagay sa plato. Para gulong. Yan. Anong gulong? Yan. Pwede pa yan, prituhin, pwede pa pang ulam. Wala na akong apoy guys, bus na. Diyan, nag-aaral na si Chipa. Ilagay natin dito sa plato para maganda ang ating presentation. Sabay ganon. Siyempre, para maganda yung pagluto, di ba? Kailangan maganda rin lagi sa plato. So, slice na natin tong natira. Pwede pa to, hindi pa to tagal-tagal sa floor mat. Slice natin tong natira. Yun, nagadikit na siya guys. Parang nasisira na siya. Mga 3 o 2 pa tong slice. Ay na, masisira na siya! Okay, last na lang. Ganito yun na lang natin. Para sure ball talaga na hindi na siya masira. Ay, masisira pa siya. Ay, yan. Okay, tapos na tayo mag-slice. Yan na. Tapos na tayo mag-slice. So, sa 150 gram ng beef loaf, ay nakagawa tayo ng, ay naka-slice tayo ng, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piraso. Ha-slice tayo ng 10 piraso ng laman ng beef loaf. Tara na, pirtuhin na natin. Ay, ito pa pala yung itlog. Bibiakin ko to. Para timpla natin. So, ayun, bibiakin natin yung itlog para ma-prito na rin natin. Then, lagyan natin ng kunting asin.
Kaya maano kasi yung asin namin, iodized salt, as in durog na durog siya. Kaya konti lang ilalagay natin. Yan, pwede na to. Pagkatapos, lagyan natin ng magic syrup. Yan. Pagkatapos, i-shake natin. Huwag natin lagyan ng kamatis. Wala na akong sibuyas na ubos na kagabi. Nagluto kami ng upo. Shake talaga natin para matunaw yung asin sa magic syrup. So, itong kamatis, meron akong kamatis dito. 3 kamatis. Hugasan natin to para ma-slice natin at ilagay dito sa itlog. Tabi muna natin tong beef loaf. Slice natin tong kamatis. Yan. Naka-slice ako ng 7 slice. Hugasan ko pa to siya ulit. Tapos, ito pang isa. Ito natin, hindi makita. Tanggalin yung mga buto ng kamatis kasi ayaw ko siya ihalo. Hugasan pa natin ulit. So, ayan. Slice na natin. Mga pahaba. Hugasan na natin para matanggal yung buto ng kamatis. Tabi na natin to. Hugasan natin to mamaya. Ayan. Lagyan natin itong mga buto-buto. Ayan. Lagyan natin dito. Wala kamatis. Wala kamatis. Ito lang aking apoy. Namatay na siguro yun. Ayan. Tabi na natin to. Shake na natin ulit. Tara na. Magprito na tayo. Ayan na sila. Ready na. So, ayun. Nandito na ako sa lutuan. Sinala ko na tong kawali. Hintayin na lang natin mag-init yan bago lagyan natin ng mantika. Ayan. Tapos dito ko na nilagay yung itlog at saka yung beef loaf. So, ayan. Hintayin na lang natin mag-init. At bago natin isa lang yung mga ulo. So, ayan. Mukhang mainit na tong kawali. Lagyan na natin ng mantika. Itong mantika na gamit ko is used na po ito siya. Nung kahapon nagprito kami nung manok na kinatay ng asawa ko. So, ayan. Lagyan na natin ng mantika para sa itlog na muna. Bago yung beef loaf. Kunting mantika lang, yung didikit lang yung itlog. Yan. Okay pa. More. Yan. Sabi natin itong mantika. Wait lang natin to as magkulo ko ng konti bago natin laglag yung itlog. So, ayun. Hintry ko muna kung mainit. Nag-ano ko ng isang itlog. Ayan. Pwede na siya yung laglag. Nalog na tong itlog na to. So, ayan. Laglag natin itong itlog. May kamatis. Parang ganyan pala. Durog ba? Ay! Durog na. Hindi siya buo. Dahil sa kamatis. Kaya siya hindi na buo. Kamatis pa yung sinisi, no? Okay lang yan. At least maluto ng maayos. Okay, luto na to. Galin na natin. Galin natin sa plato. Baka masunog pa. Lumikit yung kamatis ko. Gasagay natin konti. Sarap yan. Kaso sa toyo. Tapos ng ating unang ulam na niluto. Lagyan natin ulit ng mantika para sa beef loaf. Ayan, mainit na siguro yung mantika na yun. Lalaglag na natin yung beef loaf. Isusunod na natin yung beef loaf. Okay, yan na lang muna. Mamaya na to, sunod natin pag naluto na itong beef loaf. So, ayun. Tapos na tayo magluto ng ating ulam. Tara na, kain na tayo. Sinalang ko na yan ng tubig init. Jipa, halira, Jipa. Magkain na tayo, Jipa. Ulam. Kain na tayo. Wala. Hindi rin